Hello and welcome sa LMTV kung saan lagi tayong naghahatid ng legit na balita at impormasyon sa bawat Pilipino. Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ito, let's go! Pag-usapan naman natin ngayon ang nangyari sa ads count ng Itbulaga noong Sabado, January 25, 2025. At makikita natin dito, 4 po ang gaps sa loob ng isang episode, no? So, gap 1, 17 ads, gap 2, 15, gap 3, 15, and gap 4, 23 ads for a total of 70 advertisements. Lang naman po ang nag-advertise po dyan po sa Itbulaga noong Sabado. Mas mataas po kaysa nung mga nagdaang araw, no? Sa ads count naman, umabot ng 122,471 peak online views ang Itbulaga noong January 25, 2025. Yan po ay kasagsagan ng Gimme 5 segment around 1:05 PM. Sa TV5 YouTube channel naman ay meron silang 28,474 views. Sa Showtime Online yun naman meron namang 68,043 na nanonood. Sa Kapamilya Online Live we have 80,948. At syempre sa Kapuso Stream meron lang nanonood na 14,147. So among the 5 channels, Itbulaga pa rin na TVJ YouTube channel ang may pinakamaraming individual pinakamaraming nanonood sa isang individual channel. Recently, naglabas ng bagong video itong si Queen Amber Torres, yung ating baby dabber kids dyan sa Itbulaga, na isa na siyang certified worker at meron na siyang permit galing sa DOLE. Nung nakaraan lang ay nandyan siya sa DOLE para kumuha ng permit kasama yung kanyang mga magulang. So, ibig sabihin lang nito, since meron na siyang permit galing sa DOLE, ibig sabihin yan, pwede na siyang hiramin ni Boss MVP sa mga special events, sa mga big events sa labas ng Itbulaga. Kagaya nung Gabay Guro 2025 at saka yung MVP Christmas Party. So makikita na siguro natin siya sa mga susunod na big events na i-drop ni Boss MVP, at siguradong matutuwa yung mga teachers natin pag nakita nila si Amber na kasama ng mga Dabarkads. So yan, congratulations kay Queen Amber. Congratulations kay Amber. Isa na siyang certified worker, na isang certified na siyang artista. Tala naman naglabas ng statement itong si Bossing sa Itbulaga nung Sabado tungkol sa magiging pagbabago sa isa sa kanilang mga iconic segment, no? So for over the years, for the past years, ang Sugod Bahay / One for All for One ay laging sumusugod sa mga barangay at sa mga bahay-bahay sa barangay. So ngayon, after 46 years, in-announce sa Itbulaga ngayong Sabado na pagkatapos nila sa barangay, susugod naman sila sa mga campus, sa mga eskwelahan at mga paaralan. So sabi ko nga sa article, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 46 na taon sa telebisyon, dadali naman ng longest running noontime show Itbulaga ang popular na Sugod Bahay segment sa iba't ibang eskwelahan at universidad sa bansa through Sugod Campus, mga kapatid. Ito po ang magiging title ng bagong segment ng EB. Ito ay para naman ilapit ang programa sa mga mas batang audience na karamihan ay millennials at Gen Zs. Matatandaan ang segment ng Itbulaga noon na Yubet Bagets, Pinoy Henyo High, Gimme 5 laro ng Tropang Henyo, at ang phenomenal na kalye-serye ang nagkonekta sa mga kabataan sa programa, at lahat ito ay naging successful.
So, abangan nyo ang pagsugod ng Itbulaga Dabarkad sa inyong pinakamalapit na campus. So, may nagko-comment dito sa post ko. Sabi dito ni Ronald Akayan, sa iba Sambales sana. So, sana raw sa iba. Sa eskwela, unahin daw sana yung sa Sambales. Pero may nagsasabi naman daw dito, sabi ni Jomel Reales Capilo, election season na kasi, baka ibalik yan after election season. So pwede rin, may point din si ka-mic drop Jomel, kasi baka ito ay para din kasi sa may kanalaman kasi sa election season, dahil nga syempre bawal, syempre kailangan yung mga kakandidato, syempre magbabahay-bahay din yan sa mga barangay. So ito yung siguro yung naisip ng Itbulaga na pinakamainam na way para maiwalay naman yung programa dun sa mga eleksyon, sa mga kumakandidato. Syempre nga maingay nga naman kasi pag eleksyon laging may nandyan yung mga jingle, nandyan yung mga kanta, nandyan yung mga sound system, nandyan yung mga maiingay na kandidato. So hiniwalay muna nila lagay mo nila sa eskwelahan yung sugod bahay, magiging sugod campus na muna siya, no? And unfortunately hindi po makakasama diyan si Tito Sen dahil during that time magiging busy siya sa kanyang pangangampanya sa election period, sa campaign period. Tatakbo siya bilang senador. So abangan natin yung exciting na segment na yan on the other hand, talagang mukhang masasabi kong interesting yung segment. Magiging interesting kasi mga kabataan naman ang susugurin nila, no? At magiging malapit sila ilalapit nila yung programa sa mga millennials at Gen Z, which is a good idea. So abangan natin yung bagong BS na segment na yan. Mantala nakatakda namang magkaroon ng hatol ang kaso na isinampa ni Bossing Vic Soto laban sa pasaway na direktor na si Daryl Yap bukas sa Lunes, January 27. At ito ay tungkol sa sinampang reklamo nga ni Bossing laban kay Daryl Yap dahil sa pag name drop ng kanyang pangalan sa trailer ng kanyang ginagawa na pelikula ni Yap tungkol kay Pepsi Paloma. So yung hatol na yan ay kamakailan lang ay nagbaba ng order itong Muntinlupa RTC na nagsasabing itigil muna yung pag-share ng trailer kung saan name drop yung pangalan ni Bossing sa pelikula. At dahil ito ay nakadamage hindi lang sa kanyang reputasyon at pangalan, kundi nakasira din sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa. At kung matatandaan nyo, si Tali at saka si Mochi ay mga minor de edad. At syempre apektado din dito si Ma'am Puling Luna, no? Si Ma'am Puling Luna Soto. So ang hatol nitong tapos nung after na magsampa ng kaso si Bossing, kinuha naman ito ni Daryl Yap si Raymond Portun bilang kanyang legal counsel. At dahil at nagsampa nga sila nag-petition nga sila, nag-request sila na magkaroon ng gag order para hindi na magkaroon pa para hindi na mai-publish, para hindi na magamit ang publicity, no? Hindi na ma-disclose, walang magdi-disclose, para mapigilan na pag-disclose ng details ng kaso, no? At tandaan nyo, kapag napatunayan nga na nag-commit ng cyber libel si Director Yap dahil sa ginawa niyang trailer ng pelikulang ito, ay maaari siyang hatulan
Marahil siyang magbayad ng moral damages kay Bossing Vic Soto at may kasama pa yung pagkakakulong, no? Milang taong pagkakakulong. Tandaan nyo, 19 counts of cyber libel ang katumbas ng kanyang mga ginawa, no? 19 counts of cyber libel ang magiging hatol kapag 19 counts of cyber libel ang inihain ni Bossing, ng kapwa ni Bossing at ni Atty. Buko de la Cruz laban kay Direk Daryl Yap. At pag ito'y napatunayan na guilty si Director Yap, ay maaari siyang magmulta ng moral damages at maaari siyang makulong ng ilang taon at maaari pang maban yung kanyang pelikula. Hindi pa kasama dyan yung magiging rating na ilalabas ng MTRCB tungkol sa kanyang pelikula na kanyang binibida, no? So malaking kumbaga para siyang bumabangga sa mas matigas at makapal na pader, no? Parang sinasaktan niya yung kanyang sarili, daig pa niya yung sinasaktan niya yung kanyang sarili. So good luck na lang kay Direk Daryl Yap at wala na akong masasabi dyan, no? Pero sure ako na mananalo dito si Bossing sa kaso na ito, kasi nga parang hindi na ang nangyayari dito, hindi si Bossing pa yung nagiging biktima, no? Si Bossing nagiging biktima dito, yung kanyang pamilya. At hindi walang respeto itong si Direk Daryl Yap sa patay, no? Patay na yung tao, ginagawan mo pa ng issue, no? So good luck na lang sa'yo, Direk Daryl Yap, no? At kung ano man yung magiging hatol sa'yo, good luck sa'yo. Deserve mo yan. Samantala, pag-usapan naman natin itong magandang balitang inilabas ng TV5 tungkol sa estado ng kanilang business, sa estado ng kanilang network. So sabi dito sa article originally na inilabas ng Philippine Star, sabi dito, TV5 finally primed up for profitability. TV5 Network Incorporated expects to finally put an end to years of bleeding with its first profitable year under the Pangilinan Group, potentially happening this 2025. So MediaQuest Holdings Incorporated President and Chief Executive Officer told that the Star that the network is hopeful on achieving a turnaround in its financial performance this year. So ibig sabihin yan, naglo-look forward na sila na maging profitable yung network. Nakikita na talaga yung network ngayong taon na to. At dahil sa pataas ng trend, pataas ang trend ng network noong 2024. So in-expect na nila na kikita na makakuha nila yung kanilang target na profitability ngayong 2025. And dagdag pa dito, sabi daw ni Boss MVP, sabi kanila, you know you're not out of the woods yet, but at least I see that you are headed in the right direction. So feedback like that means a lot, because that means we are doing the right thing, sabi ni Signal TV President or Signal TV head Jane Basas. Si Ma'am Basas po yung head po ng Signal TV na isa sa mga head po ng TV5 na nakaisip po na ibalik ang TV5 sa entertainment. So according to Basas, the decision to shift TV5 into a full entertainment channel is now bearing fruit. Sabi nga nito, TV5 were very excited. We switched TV5 into a pure entertainment network. I believe we did that in 2023. So 2024 was really a year of developing the pipeline. So this year, at least for the 2 years, I have visibility to the pipeline already. Yan. Sabi pa dito, yung sa RPTV nga, sabi daw dito, RPTV is a sports channel that we're trying to develop, and TV5 is the entertainment channel. Malinaw sa kanila na ang
kanilang channel na dinedevelop is TV5 is entertainment, yung RPTV Channel 9 is sports and news channel. So malinaw na po, clear na po yung kanilang vision ng kanilang kumpanya, na ito po ay na kung ano po yung dapat nilang programming lineup sa Channel 5 at sa Channel 9. At napakaganda po nga naman kasi ng collaboration na yung marketing strategy na ginawa po ng TV5 dito, dahil nakipag-collab sila sa iba't ibang production or content creation outfit kagaya po ng Viva at ng ABS-CBN at pati APT Entertainment. So dagdag pa dyan yung pagpasok ng TVJ at mga Dabarkad sa Itbulaga sa TV5, no? So yun po ay nakadagdag sa pagbuboost sa success po ng nakadagdag sa or nakatulong sa TV5 po para ma-achieve yung kanilang tinatarget na goal, no? Siguro ang main goal, ang susunod na goal na lang nila dito is magkaroon na ng talagang profitability itong TV5, and susunod na rin yung ratings, no? Kasi yung ratings tumataas na rin, pataas din, uptrend din kasi talagang ratings. Although hindi pa sila masasabi nating number 1 network, pero nandun na sila sa ganung klase andun na yung kanilang trend, pataas na, at marami na rin mga tao ang lumilipat po sa Channel 5. So ngayon pa lang kino-congratulate ko na yung mga kapatid natin dyan sa TV5, at sana po ay magtuloy-tuloy na yung kanilang success, at nandito lang kami para sumuporta hanggang maging number 1 itong TV5. Dito na lamang ang ating update, at kung nagustuhan mo ito, don't forget to like and share this video and comment on the section below. Hanggang the next video, maraming salamat, mag-ingat kayo lagi.